Iniutos ni Nebukadnezar na sambahin ang rebulto. Ikatlong kabanata. Nagpagawa si Haring Nebukadnezar ng rebultong ginto. May 70 talampakan ang taas at 9 na talampakan ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura, sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag ni Haring Nebukadnezar ang mga gobernador, mga mayor, mga komisyoner, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukom, at iba pang mga opisyal ng lalawigan para dumalo sa pagtatalaga ng nasabing rebulto. Nang naroon na sila nakatayo sa harap ng rebulto, sumigaw ang tagapagbalita, "Kayong mga nanggaling sa iba't ibang bansa, lahi at wika, kapag narinig ninyo ang tunog ng tambuli, plauta, kudyapi, alpa at iba pang mga instrumento, lumuhod kayo agad at sumamba sa rebultong itinayo ni Haring Nebukadnezar. Ang sinumang hindi sasamba ay agad na itatapon sa naglalagablab na hurno." Kaya nang marinig nila ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebulto. Nang panahong iyon, may ilang taga-Babylonia na lumapit sa hari at pinaratangan nila ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebukadnezar, "Naway humaba pa ang inyong buhay, mahal na hari. Hindi ba't nag-utos po kayo na ang sinumang makarinig ng tunog ng mga instrumento ay dapat lumuhod at sumamba sa gintong rebulto at ang hindi sasamba ay itatapon sa naglalagablab na hurno? Ngunit may ilang mga Hudyong hindi sumusunod sa inyong utos. Sila po ay sina Shadrach, Meshach at Abednego. Sila ang mga taong pinamamahala ninyo sa lalawigan ng Babylonia. Hindi nila iginagalang ang inyong mga Diyos at hindi sila sumasamba sa gintong rebulto na ipinatayo ninyo." Nang marinig iyon ng hari, nagalit siya ng husto. Kaya ipinatawag niya sina Shadrach, Meshach at Abednego. Nang dumating sila, tinanong sila ng hari, "Totoo bang hindi ninyo iginagalang ang aking mga Diyos at hindi kayo sumasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ko? Ngayon, inuutusan ko kayong sumamba sa rebulto kapag narinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Dahil kung hindi, ipapatapon ko kayo sa naglalagablab na hurno. Tingnan natin kung may Diyos na makakapagligtas sa inyo." Sumagot silang tatlo, "Mahal na hari, wala po kaming masasabi tungkol diyan. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos o sasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ninyo." Dahil sa sagot nilang iyon, lalo pang nagalit ang hari sa kanila at kitang-kita ito sa kanyang mukha. Kaya iniutos niyang painitin pa ang hurno ng 7 ulit. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang pinakamalalakas na sundalo na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at itapon sa naglalagablab na hurno. Kaya iginapos sila ng mga sundalo at itinapon sa hurno na hindi na inalis ang kanilang mga damit. Dahil sa pinainit pang lalo ng hari ang hurno, namatay ang mga sundalong nagtapon sa kanila dahil sa lagablab ng apoy. At silang tatlo na nakagapos ay bumagsak sa naglalagablab na hurno. Habang nakatingin si Haring Nebukadnezar, bigla siyang tumayo sa laki ng kanyang pagkamangha. Tinanong niya ang kanyang mga opisyal, "Hindi ba 3 lang ang itinapon sa apoy?" Sumagot sila, "Opo, mahal na hari." Sinabi ng hari, "Tingnan ninyo, 4 na ang nakikita kong palakad-lakad sa gitna ng apoy. Hindi na sila nakagapos at hindi sila nasusunog. At ang isa sa kanila ay parang Diyos." Kaya lumapit si Nebukadnezar sa pintuan ng naglalagablab na hurno at tinawag sila, "Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lumabas kayo riyan, hali kayo rito." At lumabas silang 3 mula sa hurno. Pagkatapos, nagtipon sa kanila ang mga gobernador, mayor, komisyoner, at ang iba pang mga opisyal ng hari. At nakita nilang hindi man lang sila napinsala ng apoy, ni hindi nag-amoy usok ang kanilang buhok o damit. Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Nagsugos siya ng kanyang anghel para iligtas ang kaniyang mga lingkod na nagtitiwala sa kanya.
Hindi nila sinunod ang aking utos. Minabuti pa nilang mapatapon sa apoy, kaysa sumamba sa alinmang Diyos maliban sa kanilang Diyos. Kaya iniuutos ko na ang sinumang tao sa alinmang bansa, lahi o wika, na magsasalita ng masama laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, ay pagpuputol-putulin ng katawan at wawasakin ang kanilang mga bahay, sapagkat walang Diyos na makapagliligtas katulad ng kanilang Diyos. At binigyan ng hari sina Shadrach, Meshach at Abednego ng mas mataas pang tungkulin sa lalawigan ng Babylonia.